Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, no, province of China, ni Digong ang Davao City. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong gustong i-share sa inyo na kung saan po ay ganito po. Actually, naging mayor si Digong, naging mayor si Sara, naging congressman si Paulo, naging mayor si Baste. Apat na Duterte na po no ang namuno sa Davao City. Hindi po nila ito naisipan. Naging presidente na si Digong. Wala sa isip ito ni Digong. Bagkus ang nakaisip lamang po dito ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Baka sabihin na naman ngayon itong mga DDS na kapag proyekto na nasa Davao ay proyekto ni Digong, nagkakamali po kayo, no? Hindi po ito naisip ng mga dutae. Si Pangulong Marcos lang po ang nakaisip nito mga kababayan. Meron po kasing isang pinakamahaba sa buong Pilipinas na tunnel, no, na kung saan susugpuin nito ang sobrang traffic sa Davao. Kasi kung naalala nyo po mga kababayan, ang Davao po is pangwalo o rank 8 sa buong mundo sa pinaka-traffic. No? So, ibig sabihin, ang Davao City, rank 8 sa buong mundo sa pinaka-traffic. So ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa ang naghanap ng solusyon at gumawa kung paano niya masolusyonan ang traffic sa Davao. So hindi po ito naisip ng apat na Duterte. Oo, naging mayor na, naging congressman na, naging mayor, naging vice president, naging president, naging mayor na naman yung isa. Hindi po nila ito naisip, bagkus si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakaisip nito. Klaruhin ko lang po, ang proyektong ito ay hindi po ito kasali sa Build, Build, Build. Ito po ay proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin niyo po. Ito ang Davao Bypass Tunnel at malapit na itong matapos ngayong taon. Ito ang magiging pinakamahabang tunnel road sa bansa na may habang na 2 kilometro. Ito ay proyekto ng Build Better More kasama ang Japan International Cooperation Agency. Sa ngayon ay nasa 90% na ang konstruksyon ng tunnel at mabubuksan na sa publiko ngayon 2025. Isa na namang massive project ni PBBM ang matatapos at mapapakinabangan ng mga Pilipino. Maraming salamat Pangulong Marcos Jr. Na para masugpo po ang traffic dyan sa Davao City. Biruin nyo mga kababayan. Ito, ang totoo lang, puro, ito, hindi ako nang babasya, hindi ako nagsasabi ng mali at fake news. Bagkus ang tinututukan kasi ni Digong ay ang EGK at war on drugs. Dito ninyo isipin na yung pagpatay nyo sa mga addict na hindi dinaan sa due process, hindi nakakatulong sa traffic. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ang isang lugar, kapag ang isang kapag ang isang syudad, bayan o lugar na nagkukos ng traffic, hihina po ang ekonomiya. Bakit? Wala pong masyadong negosyante, no, ang magtatayo ng negosyo kapag alam po nila na sobrang traffic. Oo, walang negosyante na magtatayo ng negosyo kapag alam nila na sobrang traffic. Bakit? Ilang minuto, ilang oras kang malit, sayang ang kikitain mo sa isang negosyo or sa business mo. Kaya ito po ang kadahilanan na kung bakit ang Davao, actually ang Davao is highest, naman sila era, no? Mataas man ang kanilang kita. Ngunit kung gusto nyo pang tumaas pa, no, ay paunlarin ninyo kung sino man ang mamumuno sa Davao. Kasi bakit? Kayo lang din naman ang makikinabang yan eh. Ito, take note lang ha. Huwag kayong magalit sa akin mga politician. Kasi ganito yan. Kapag may mga businessman, businesswoman, or mga negosyante na papasok sa inyong lugar na inyong napamunuan, halimbawa ako si Kent, nasa Davao ako yung mayor ng Davao. Kapag mayroong mga negosyante taga ibang bansa na gustong mag-business sa lugar ko, may kickback ako niyan. Oo, halimbawa may magtayo diyan ng tindahan ng mga sports car. Ang kickback sa akin yan, milyon din. Milyon ang halaga ng bawat sports car. So ang kickback sa akin, milyon. Bukod sa magbabayad ng tax yan, magbibigay pa sa akin yan.
Oo, may kickback ang tawag dyan. Okay, magalit sa akin mga politician. Which is, ano na yan normal na yan sa mga politician na may kickback. Kaya kayo lang din naman po ang makikinabang. So, hindi porkit tumatanggap kayo ng kickback, tumatanggap kayo ng sahod sa gobyerno, hindi na kayo gagalaw. So, paano lalaki ang kita ninyo? Paano lalaki ang inyong bulsa kung 'di ba? Hindi yung puro bulsa lang ang iniisip ninyo. Isipin niyo rin yung kapakanan ng lugar ninyo. Hindi lalaki ang kita mo, hindi lulubo ang bulsa mo kapag hindi ka gagalaw. 'Di ba? Trabaho mo, kita mo. O ganun. Actually, sa Pilipinas mga kababayan, either negosyante ka or politics, yan ang pinaka the best way in how to make you rich. How to become you a rich man or rich woman, pumasok ka sa business or pumasok ka sa politics. Yan ang totoo. Huwag kayong magalit sa akin, mga politician. Nagsabi lang po ako ng totoo. Kaya ngayon mga kababayan, kapag ikaw negosyante, sino bang negosyante na gustong mag-invest sa lugar na yan kung traffic? Di ba? Kasi walang saysay ang business mo, malaki ang lugi kapag traffic. Una, magbukas ka ng business, halimbawa, ang business mo ay fast food. Paano ka ngayon makapagbukas ng maaga sa business mong fast food kung ang mga worker mo, kung ang mga employee mo, nalilate sa sobrang traffic? So lulugi ka. Yung minuto, yung oras na kikitain mo sa mga taong gustong kumain sa fast food na business mo, malulugi ka eh. Biruin mo, magbubukas ka ng alas 10, magsasara ka ng alas 10, yung ipapasahod mo dun, yung kuryente pa dun, yung upa pa dun, lugi ka na. Alas 10 ang bukas mo, alas 10 ang sara mo. Tapos dumating ang empleyado mo, alas 12 na ng tanghali. Lugi na. 2 oras doon, malaking kalugian sa mga business-minded or sa mga businessman. Kaya mga kababayan, ito, hinanapan ng solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi kayang hanapan ng solusyon ng mga namumuno dyan. Sabi ko nga sa inyo, ultimo nga baha dyan sa Davao. 1-2 oras mag-ulan dyan. Ang tubig hanggang bewang, hanggang hita na. Pero ilang henerasyon na mga Duterte dyan, halos 4 na dekada na silang namuno dyan. Simula kay Digong, kay Sara, kay Basti, kay Digong, kay Sara ulit. 'Di ba? Hindi pa rin nila solusyonan yung baha. Hindi lang baha, traffic pa. So hindi naman natin masasabing fake news yan kasi nga marami mga taga Davao. Sino po mga taga Davao dyan? Mag-comment po kayo sa comment section kung hindi totoo yung sinasabi natin. Na kunting ulan lang dyan, baha. Mismo nga si Carlo Nograles nga nagsabi, kung kayang solusyonan ng ibang lugar ang baha, bakit sa Davao hindi kayang solusyonan? Kaya nga tumatakbo siyang mayor kasi ang Davao ang laging sinisigaw, traffic, baha. Di ba? Hindi yung masasabing fake news yan kasi laging binabalita sa TV yan. Pangalawa, isa na yung traffic. Hindi rin po yan masasabing fake news. Bakit? Pang-8 po, rank 8 po sa buong mundo, no? Na pinaka-traffic ang Davao City sa Pilipinas. Hindi yung masasabing gumagawa ako ng kwento, hindi yung masasabing fake news ako. Bakit? Nasa balita yan. Kahit i-research ninyo. Pumunta kayo sa Google, i-search ninyo, rank 8 Davao City, the most traffic, the pinaka-traffic, no? Sa buong mundo. Rank 8. Naging rank 14 ang Maynila, rank 26 ang Caloocan. So, ako, matanggap ko yung traffic ng Davao at traffic ng Maynila kasi mga wealthy city yan. Paano yung Caloocan? Yung Caloocan nga, wala ka naman makitang building, mga skyscrapers dyan. O mga high buildings, mga kung ano-ano mga businesses. Tapos ganyan ka-traffic, kaya nga, bumabagsak. Diba? So yun lang mga kababayan, good news po ito. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa ng solusyon kung paano sugpuin ang traffic dyan sa Davao kasi ang Davao po ay rank 8 sa pinaka-traffic sa buong mundo. So ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, gumawa siya ng tunnel, no? Cave or tunnel, ginawa niya ng kalsada na ang dating biyahe ay 1 oras, ngayon ay 45 minutes na lang papunta sa Paruroonan. Na meron po itong haba na 4 kilometers na lalim ng tunnel. So yan lang mga kababayan, tatak Marcos yan. Hindi yan build. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.